We need to understand that love is a very powerful force. Kaya po nung dumating dito ang ating Panginoong Jesus, He was so filled with love and that made Jesus very attractive to people. Kaya ang mga tao dumadagsa sa Kanya. Kaya ang mga tao ay parang namamagnet sa Kanya. They gravitate towards Jesus. Kasi po si Jesus ay punong-puno ng pag-ibig. Imagine this, what if all believers, all people who call themselves Christians, what if all churches will just be full of the love of Jesus? I say the same thing will happen. Ang mga tao mamamagnet patungo sa church. Why? Because they are experiencing the love that only God can give. Dito po sa church namin, mayroon kaming ilang mga kwento na ako po tuwang-tuwa kapag ka naaalala ko at kapag ka nakikita ko rin ang nangyayari. Mayroon po na ilang mga tao na napunta na rito dahil po naranasan nila ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. There was a time, may mga nagdatingan po sa amin na mga homosexuals. At hindi lang sila, basta mga homosexual, sila po ay mga cross-dressers. Yung mga lalaki na naka-damit babae, hindi lang basta damit babae, naka-micro-mini skirt po sila. At nung unang nakita ito ng ilan namin mga church members, medyo nagulat sila na, ba't ganun ang kanilang pananamit? So initially, they were wondering what would be the proper response. At ang sabi ko, tanggap natin ang lahat ng tao in the same way that Jesus accepts everyone, so we accept them. I just want to highlight this. Hindi po nangangahulugan na dahil accepted natin sila sa loob ng church, ay approve natin ang kanilang lifestyle. There's a huge difference between accepting them as people that God loves and approving of the practice. We love the people, but we don't approve of the sin. So anyways, nanatili po sila sa church, hinayaan lang namin, dumadalo sila, but after some time, ito po nakakatuwa, na yung mga bakla na ito, nahihipo ng pag-ibig ng Panginoon, and I think after 6 weeks, sila po nagsimba uli, but this time around, nagpalit na ng damit, naka-maong na pantalon, naka-t-shirt, at nagpagupit pa. Matapos na magpagupit, lumapit sila at ang sabi nila, Pastor, babalik na po kami sa probinsya namin. At nagtanong yung pastor namin, nakausap nila, one of our pastors, sabi, bakit kayo babalik? Na-realize po namin na kami pala namumuhay lang sa rebellion dahil naggalit kami sa mga magulang namin, namuhay kami sa paraan na hindi tama, pero ngayon dahil po nakita namin mahal pala kami ni Lord, dapat matuto na rin kami magmahal sa mga magulang namin at mahalin namin ang sarili namin kung kaya po babalik kami doon sa tama. Nakakatuwa po na dahil naranasan nila ang pag-ibig ng ating Panginoon, yung mga taong ito ay nabago rin, na-transform because of the love of Jesus. And that is a powerful thing. Marami po ang mga tao na nahihipo ng pag-ibig ng Panginoon at dahil dito sila ay nagbabago. One of the things that I so love about the church being in revival and seeing so much of the love of God manifesting in our midst, ay nagkakaroon din po ng iba't ibang mga kapahayagan yung love na ito. Yung bang mga mercy ministries, compassion ministries, love ministries, at ito po ay nangyayari ngayon sa church. Meron po kami sa church ngayon, halimbawa, kapahayagan ng love ni God, yung feeding ministry, wherein we get all of these people na mahihirap, mga indigents kung tawagin namin, at pinapakain. Nagkakaroon kami ng feeding, nagluluto ng pagkain, makakarinig sila ng preaching of the word, maririnig nila na mahal sila ng Panginoon. Pero pagkatapos silang sabihan ng pagmamahal ng Panginoon, hindi sapat lang na, mahal kayo ni Lord, pupunuin din yung kanilang mga nagugutom na sikmura. At dito, papakainin sila, at yung iba may mga pabaon pa. That is our feeding ministry. Aside from the feeding ministry, meron din po kami yung prison ministry, kung saan inaabot namin ang mga bilanggo. Particularly doon po sa Correctional Institution for Women, meron po kami doong regular ministry kung saan inaabot natin yung atin pong mga kapatiran, mga babae na nakakulong doon, and there they get to love Jesus.
Meron nga po akong isang nakausap. Nito lang isang araw, ang sabi niya sa akin, Pastor, alam po ninyo, 19 years na po ako dito sa loob ng bilangguan. Naikwento niya sa akin yung kwento niya. She was actually, I would say, unjustly imprisoned. Dahil hindi po siya yung tunay na nakagawa ng krimen, pero dahil wala siyang sapat na pambayad sa magaling na lawyer, naikulong siya. For 19 years, nandun siya. Nagkaroon na po ng anak yung mga anak niya. Nung iniwanan niya yung anak niya, grade 3 pa lang, grade 1 pa lang. Ngayon po, may mga asawa na, may mga anak na, may apo na siya. Sabi ko, ate, kumusta ka naman? Sabi niya, Pastor, ang isa pong pinagpapasalamat ko na nagkaroon ng ganito mga Christian ministries na pumasok sa loob ng correctional, sa pamamagitan ng Christian ministry, nakakilala ako sa Panginoong Jesus. Kaya po masasabi ko, maski 19 years na ako nasa loob, hindi po nasayang ang pagkakakulong ko dahil nakakilala naman ako sa Panginoong Jesus. At dahil nakilala kong Panginoong Jesus, yung mga anak ko at mga apo, ngayon po nakakakilala rin kay Lord. I'm thinking, what if the church does not have enough love para abutin yung mga taong ito? Halos nawala na sila ng hope, nawala na sila ng purpose. But because the church is manifesting the love of Jesus, yung mga taong ito nagkakaroon ng pag-asa, nagkakaroon ng kagalakan, nagkakaroon ng direksyon sa buhay. Only because the love of God is manifesting through the church. Ang isa pa pong tuwan-tuwa ako, yung mga mercy ministries namin, na ang totoo, ang nagpasimula, it's not even the church, kung hindi on the initiative of our church members. Opo, may mga church members kami na sila mismo yung nagsabi, Pastor, gusto ko magpasimula ng ganitong ministry. Ang isa pong halimbawa, meron po kami na isang church member na hindi ko nga po alam na tumatakbo pala yung ministry ganito. Yung church member namin ay naghihintay hanggang madaling araw, hanggang 3 a.m. na nandun siya sa kalye. Sabi ko, bakit po kayo nasa kalye ng 3 a.m.? Hanggang 4 a.m. Ang sabi niya sa akin, kasi Pastor, yan ang labasan ng mga prostitutes. Sabi ko, ano pong hinihintay ninyo? Bakit hinihintay niyo sila maglabasan ng 4 a.m.? Para po ma-sharean ko naman sila tungkol sa pag-ibig ng Panginoong Jesus. At dahil doon, nagkaroon siya ng isang ministry to prostitutes, kung saan si Lord minamahal, nagliligtas, naglilinis ng mga prostitutes. Yung mga tao pong yun, mahal ng ating Panginoon. At kinakailangan ang church ay maging channel din ng pagmamahal. Isa pa pong ministry. At ito rin, isang church member ang nagpasimula. Ito po yung ministry doon sa mga tao na mayroong mental case o yung may sakit sa pag-iisip. Nagsimula po ito sa isa ring church member na nakakita lang ng isang babae na hubot-hubad nandoon sa kalye. Marahil nakakita na rin kayo ng ganon, maruming babae, may mga sugat, pero ito pong church member namin, nakita niya yung babaeng ito, sabi niya, hindi po pwede na hindi ko ito pansinin, hindi po pwede na hindi ko ito mahalin. Kung kaya ang ginawa po niya, sinundan niya, hinabol niya. At pagkatapos, inalok niya ng pagkain. Matapos yung alukin ng pagkain, kitang-kita niya, gutom na gutom ang babaeng ito. Pinakain niya, nasarapan yung babae, inuwi niya sa bahay niya, pinaliguan niya, at matapos yung paliguan, hinanapan niya ng isang institution kung saan pwedeng ilagay ang babaeng ito. To cut the long story short, dahil po sa isang insidente ng babaeng ito na kanyang pinakain, kanyang pinaliguan at nilagay sa institution, ngayon po sa loob ng institution na yon, mahigit 6 na po, kung minsan umaabot doon ng 100 na mga babae ang naaabot niya with the love of our Lord Jesus Christ. I'm telling you, one person can make a difference in touching the lives of so many people kung hahayaan lang natin ang ating mga sarili na maging channels ng pag-ibig ng ating Panginoon. I want to challenge you, kayo po na nanonood, baka mayroon sa paligid ninyo na nangangailangan ng pag-ibig. Baka mayroon dyan na nangangailangan lang ng isang akbay, baka may nangangailangan dyan ng isang text lang, baka may nangangailangan dyan ng isang pag-share ng gospel. There are so many ways of manifesting that love of God. At maaaring nanonood din kayo ngayon and you're struggling with love. Baka iniisip ninyo, ako nasaktan paano ako magmamahal? Hindi po kinakailangan na kayo ay makaranas munang mahalin ng iba bago kayong magmahal pa ng iba. Bakit? Dahil may una na pong nagmahal sa inyo. Mahal kayo ng ating Panginoong Diyos.
And I want you to just receive that love from Jesus, because once you receive of that love from Jesus, He promises that you will also overflow with that love. You can be a channel of the love of Jesus yourself. In one of those parables of our Lord Jesus, naikwento po niya ang difference ng sheep at ng goats. Ang sabi po niya, nandito yung sheep sa kanyang kanan, nandoon yung goat sa kanyang kaliwa. At ang sabi ng mga tao, Lord, paano ba malalaman ang difference ng sheep at ng goats? Nagbigay po si Jesus ng sagot na napaka-specific at napaka-practical. Ang sabi niya, nagutom daw siya, hindi siya pinakain, nauhaw daw siya, hindi siya pinainom, nakahubad siya, hindi siya binigyan ng damit, nakulong siya, hindi siya dinalaw, nagkasakit at walang pakialam. Sabi niya, yung mga yon ang goats. Pero sa mga tao naman na nandoon at nagutom siya, pinakain siya, nandoon na nauhaw siya, pinainom siya, nakahubad siya, binigyan siya ng damit, nakulong, dinalaw, nagkasakit at inalagaan, yun daw ang mga sheep. At ang sabi ng mga tao na nakikinig sa kanya, Lord, kailan naman namin kayo nakita na nagutom tapos hindi namin kayo pinakain? Siyempre, kung kayo yun, papakainin namin. O kailan naman namin kayo nakita na nauuhaw tapos hindi namin kayo binigyan ng tubig? Siyempre, kung kayo yun, pinainom namin kayo. Ang simple po ng sagot ni Jesus, ang sabi niya, pagka ginawa niyo to sa pinakahamak, sa pinakamaliit na tao, para nyo na rin ginawa sa akin. In the same manner, pag hindi natin ginawa ito sa pinakahamak na tao, para na rin natin hindi ginawa sa Kanya. So let's all reflect on this. When it comes to loving the least of these brethren, yung mga pinakamaliit na tao, hindi yung importante. Kasi importante tao, madaling paglingkuran. Pero yung maliliit na tao, paano ang attitude natin sa kanila? Kinakailangan po mag-reflect ang love ni Jesus sa atin if we want to see revival break out to the smallest towns, even the smallest of communities. Kinakailangan po maging channel tayo ng pagmamahal ng ating Panginoon. At this point, inaanyayahan ko kayo, sama-sama tayo, pati po ako, let's ask Jesus for more of His love. Dahil love lang po ng ating Panginoong Jesus ang makakagawa nito. Samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoong Jesus, marami pong salamat dahil kayo po ay abundant sa love, nag-uumapaw kayo sa love. Lord, sa paglapit namin sa inyo, inaamin po namin, kinakapos kami, kulang kami, natutuyuan kami ng love, kaya may mga pagkakataon, kulang kami sa pagmamahal sa aming kapwa. Right now, we open up our hearts, Lord. Fill us up again. Fill us up with more of your love, na maibubuhos namin sa marami pang mga tao na nangangailangan. Thank you, Lord, because you loved us first. That's why we can love others. I bless every brother and every sister watching this program, and I just declare your love is abundant towards all of us. In Jesus' name, amen.